Good morning, a blessed church! Kamusta po kayo? Happy New Year po sa ating lahat. Kung babalikan po natin, tunay na napakaraming nangyari sa taon ng 2020 na nagpapatunay na ang buhay natin dito sa lupa ay puno ng uncertainties, mga hindi inaasahan. Pero sa kabila nito, ang kahabagan, biyaya at pagmamahal ng Lord ay certain. Because our relationship with Him remains unshaken. Sabi nga po sa Ephesians 1:5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. As we approach the year ahead of us, it is a good start remembering our status, who we are as the adopted children of God, and who God is as our ultimate Father. Sabi nga dun sa first song natin, God is a good, good Father. Stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. It's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am,
It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, Lord, you are perfect. You're a good, good, good Father. Let's continue to lift our hands in worship, and let's declare that God is faithful forever. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. So let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. So let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You are faithful, God, forever.
Truly, Lord, you are faithful. You are our ultimate Father, Lord. Wala nang ever-securing promise than knowing, Lord, that you are our Father. Hindi pa man po mabigkas ng aming bibig, alam po namin na batid niyong lahat ang pangangailangan at kagustuhan namin, Lord. Hindi ka po kailanman nagkulang bilang aming mga ama, bilang aming ama, Lord. Kaya, Panginoon, sa kabila ng fear na kaakibat ng pagharap namin sa isang buong taon, alam po namin na kayo ay nandyan at patuloy na gagabay sa amin, Lord. Patuloy na magpa-provide at magsusustain ng pangangailangan namin. May you be glorified, Lord, sa lahat po ng aming gagawin. At patuloy, Panginoon, natulungan kami na alalahanin ang iyong pangako, Panginoon. You are all-powerful. Ikaw, Panginoon, ay magkakayahan na gawin ang lahat ng iyong naisin, Panginoon. Nakaplano na, Lord, ang isang buong taon para sa amin. Kaya kami po, Panginoon, ay patuloy na magpapagamit at ihahayag, Panginoon, sa buong mundo na ikaw ay tapat at hindi kailanman magbabago. We love you, God, and we will continue to praise your name, Panginoon. Patuloy kang maitanghal at maging sentro ng aming mga buhay, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po, Blessed Church. Nawa po kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayong umagang ito. Ngayon po natin sasagawa ang banal na hapunan o Lord's Supper. Malaman kung ilang bibigay na paglilinaw, kadahilanan o kahalagaan kung bakit natin at kung paano natin sinasagawa ang banal na hapunan. Ang hapon ng Panginoon ay isang banal na gawain. Sinasagawa natin ito bilang paggunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isagawa ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at tugon ni Jesus. Wala sa mga ito ang kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin lamang sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhi ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalisan niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 29, ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan ko kayo na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad sa atin. At kung ikaw naman ay naririto sa unang pagkakataon, inaanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan.
at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Bibigyan ko po kayo ng kaunting panahon upang manalangin. Sige po. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Ashamed to hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. Atin makunin natin mga tinapay at tayo po'y manalangin. Amang Diyos, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga ito, Panginoon, sapagkat ito pong hawak naming elemento na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon na nabugbog ang nagsakripisyo sa krus ay talagang nagpakita po ng kanyang pagmamahal para sa amin ito, Panginoon. Muli po kami pinagpapasalamat at talagang nagpupuri sa iyong kagandang loob para sa aming lahat. Dalayan po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. Lamputin po natin ang ating mga inumin. At tayo po manalangin. Amang Diyos, kami po muli nagpapasalamat, Lord, sa iyo, Panginoon, sapagkat ang dugo pong dumalang sa krus ang nagbigay kapatawaran sa amin lahat sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong magandang loob para sa amin lahat. Muli sa pangalan ni Jesus, ito pong dalangin namin. Amen. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang inumin.
Sa unang Korinto chapter 11 verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Magandang umaga po, A Blessed Church. Happy New Year. Ito po ang kauna-unahang linggo na i-spend natin together, offering it to the Lord, no? Together, not physically together, but in one spirit. Tayo po ay sumasamba at iniaalay po itong unang linggo ng taon sa Panginoon na nagtataglay ng lahat ng karapatan para sa ating pagsamba, pasasalamat at papuri. Sa pagkakataong ito po, pagbubulay-bulayan po natin yung kasunod na unit ng ating mga talatang pinag-usapan noong nakaraang linggo. Buksan po natin yung ating mga Bible sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Again, 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Kahit ano pong kahit ano pong version o translation ng inyong Bible, okay lang po 'yon. Sama-sama po nating buklatin itong teksto na ito. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. So, unang Pedro, 1:6 hanggang 7. Sa inyong kalaman, Okay. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira at pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ito po ang salita ng Diyos at pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na muli kami, Lord, ay makakapag-express sa iyo, Lord, ng aming pagsamba, ng aming pagmamahal. At the same time, Panginoon, let this worship, Lord God, express our motivation, Lord God, na harapin ang taon na ito, nakaakibat, Panginoon, ng iyong tulong. Panginoon, kinikilala namin na kung bakit kami nakalabas ng matagumpay, Panginoon, sa 2020, ay dahil lamang sa iyong habag at biyaya, Panginoon. At Lord,
patuloy naming hinihingi ito dito sa 2021. Patuloy namin hinihingi ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapala, Panginoon, patuloy na habag, Panginoon, sa aming ginagawa sa bawat araw, Panginoon, na lilipas. Haharapin namin ito, Lord God, ng may pag-asa, ng may katiyakan, na kami mananagumpay pa rin, Panginoon, sa dulo ng taong ito, Panginoon. Because you have secured that for us. You have already secured victory for each of your children. At higit sa lahat, Panginoon, salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin upang sumamba, upang ituring, Panginoon, na ang linggong ito, unang linggo ng taon, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon, bilang panimula, Lord God. At ito'y aming pag-amin. Nagkapakita, Panginoon, ang aming pag-amin na sa aming mga sarili, kami po ay walang magagawa, Panginoon. Kaya lumalapit po kami sa iyo. Nananahan kami sa iyong pangako, sa iyong lakas, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Mangusap ka po. At punuin niyo po, Lord, ng kabusugan ang aming mga espiritu na magiging resulta ng aming paglagong espiritual. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Gabayan niyo po kami ng iyong banal na espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay. Mga kapatid, kung magiging realistic po tayo sa ating mga expectations, itong 2021 na dumating na at ating kinakaharap ngayon will be filled with good as well as the bad things. It will be filled with good and bad happenings. So this year will be like that. Sa kabila ng katotohanan na ang ating mga news feed, ang ating mga Facebook wall ay punong-puno ng mga well wishes, and that's okay. Kasi kapag tayo ay nag-expect ng mga magandang bagay na paparating ngayong 2021, yun ay magpapakita ng tiwala na ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagkalinga. At sa kabilang banda, meron din namang ipinapakita yung expectation natin ng mga masasamang pangyayari, mga bigatin, mga pagsubok, mga tukso na darating sa ating buhay. Ang pinapakita naman po noon, ang ating kalakasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Ang ating kagalakan ay hindi nagmumula sa mga material at temporal o pisikal na bagay. Ito ay pinagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu sa atin. So ang dependence natin ay wala sa mga bagay-bagay na ating nakikita, kundi sa Diyos na siyang sa atin ay nagmamahal at kumakalinga. So God promises not only to supply our needs, but also to strengthen and sanctify us in preparation for the future glory that awaits. So ipinangako ng Panginoon yon. Hindi lang siya nangako ng supplies o ng pagpapala, mga material na pagpapala para tugunan yung ating mga pangangailangan. Ang totoo po niyan, ipinangako rin mismo ni Jesus na tayo ay magdaranas ng maraming pagdurusa. Magdaranas tayo ng maraming mga pagsubok. At ang purpose ng mga pagsubok na yon is to strengthen, tayo palakasin, at tayo i-sanctify, no? In preparation for the future glory that awaits. Mayroong inihanda ang Panginoon sa atin sa kinabukasan, sa nalalapit na kinabukasan, kung saan tayo po ay magdiriwang kasama ni Jesus sa langit, sa kanyang kaharian. Okay? At habang hindi pa tayo nakakatungo doon sa kanyang ipinangako, tayo po ay naka-enroll sa isang school. This is a school of faith. We are currently enrolled in the school called life. No? Yung earthly life natin na ginagamit ng Panginoon lahat ng elemento, lahat ng bagay para sa ating ikahahanda sa kanyang pangako. Okay? Yung mga blessings, as much as we expect them, this 2021, definitely blessing is sure, no? Talaga namang ang Diyos ay mapagpala. There's really a reason why we are called a blessed church, because we acknowledge the truth that He blesses His people. Okay? The Lord blesses us so that we could also bless other people. Diba? So, given na yan na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya lang, when we talk about blessings, mga kapatid, it is important to realize that blessings do not always come in the form of material things. Okay? Many times it come in the form of trials. So tandaan natin yung kapatid,
as much as we are desiring na magkaroon ng mga bagong gamit, di ba? Naisin din ng Panginoon para sa atin na magkaroon ng mga bagong pagkatuto, bagong kalakasan, bagong perspektibo, at marami pang bago na hindi nahahawakan. Okay? So ang tawag pa rin natin doon ay blessing. Kahit anuman ang form nitong blessing na ito, sometimes it is in a form of a bad news, sometimes it is in a form of a bad medical report, sometimes it is in the form of brokenness, but it's still a blessing. So, bagamat masama ang tingin natin dito, ang kanyang ibinubunga ay mabuti pa rin para sa mga anak ng Diyos. Hindi po ba kayo natutuwa, mga kapatid, na ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos na nasa ilalim ng kanyang mga bisig ay palaging panalo, lagi tayong sure win. Kung ano man ang ibato ng buhay sa atin, magandang pangyayari man o pangit na pangyayari, the result will still be the same because the truth of the matter is that we have a Father who takes care of us. So ganun po palagi yan. At ngayon, God's Word will empower us to be triumphantly hopeful in the midst of trials. So, mga kapatid, we expect trials this 2021. Not just the good stuff, not just the material things that we expect. We must also expect that trials are coming. Okay? And how do we prepare for that? The Word of God today will teach us on how to face it triumphantly with hope. Okay? So, ang title po ng ating sermon ngayon is Hopeful Amidst Trials. Hopeful amidst trials. From 1 Peter 1:6-7. So, tandaan po natin uli na itong 1 Peter, base po sa ating mga napag-usapan noong nakaraang linggo, ay sinulat po, ito po ay liham na sinulat ni Apostol Pedro para po sa mga Gentile Christians, mga non-Jewish Christians na nagpulasan o na-disperse sa iba't ibang cities. Makikita po natin yung specific cities kung saan sila nagtungo doon sa verse 1, itong chapter 1. At ano pong dahilan? It was due to a massive persecution. Ito po ay dahilan, ang dahilan po nito ay malawakang pag-uusig sa ilalim ng kamay, sa ilalim ng malupit na kamay ni Emperor Nero. So kung makikita natin, mga kapatid, the Apostle Peter here was dealing with the general problems that Christians face as they are surrounded by unbelievers. Unbelievers can be hostile to Christians. This world is hostile to the children of God. At makikita natin dito, the Apostle Peter in this letter shared several truths about trials. So mayroon siyang mga binahaging katotohanan patungkol sa pagsubok. So unahin na po natin sa ating pong first point, trials are not meant to last. Yan po isang katotohanan na gustong ipaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Trials are not meant to last. Sa verse 6, makikita natin yung phrase na, now for a little while. Now for a little while. Okay? And this phrase, now for a little while, tells us that trials are not meant to stay. Okay? Pero bago po yon, ang sabi roon, in this you rejoice. In this you rejoice. You see that in verse 6, di ba? And that phrase pertains to the salvation ready to be revealed in the last time. Yan yung makikita natin sa naunang talata na kakabahagi ng ating talakayan noong nakaraang linggo. So ang sinasabi rito na in this, yung the reason for rejoicing ay walang iba kundi yung pagdating ni Jesus kung saan igagawad niya sa atin ang kanyang pangakong kaligtasan. Okay? Doon daw sa pangakong iyon, we can rejoice. Okay? Kasi merong future glory, merong future redemption, merong future happening, glorious happening na naghihintay sa atin bilang mga anak ng Diyos. It is promised, it is certain, and that's why we can hope. We have that sure expectation that Jesus Christ will meet us, will come again and grant us the salvation
that He promised. Okay? Pero bago po natin maranasan itong tinatawag na future glory, before that future glory can be experienced, we have a now to deal with. Kaya ang sabi nung talata natin sa verse 6, now. Diba? Now. We have that now to deal with. Yung sinasabi po na for a little while, now for a little while, it is also translated as for a season. So ang sinasabi ni Pedro, ngayon, you are in that season. Before you experience that future glory, we have now. We are still in the season of trials. So for a season. It points to the season of trials. It points to the season of testing in a Christian's life. At ang ibig sabihin nito, these trials are not meant to stay. These trials are not meant to last forever. So isipin po natin yung yung mga baker. Meron tayong mga expert baker sa simbahan, mga magagaling mag-bake, no? Ang sabi nila, may kaibahan daw yung typical na pagluluto ng ulam sa pagbe-bake. Kasi usually yung sa ulam, pwedeng tansya-tansyahan ka lang, ano? Merong mga tao talagang gifted sa kanilang mga taste buds na alam kung anong kulang. Kulang sa asim, kulang sa alat, kulang sa tamis. They can easily know kung ano ang kulang na ingredient. Pero when it comes to baking, it requires na ang ingredients at ang time kung kailan mo siya ilalabas ng oven dapat eksakto. Hindi po ba? So consider God being an expert baker who knows the exact amount of oven time. Imagine us being placed in an oven, being considered as a perfectly baked cake, being prepared to be a perfectly baked cake. The Lord, being the perfect baker, knows exactly the amount of minutes na kailangan nating ilagi doon. Yun po ang ibig sabihin nito. At ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, yung ating trials, it is only for a season. It is not a permanent thing that a Christian would experience. Yung ating mga pagsubok ay para lamang sa maikling panahon. Okay? It is only for a season. Now, it is only for a little while. Yan ang sinasabi sa atin ni Pedro. So, kapag hinahayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak na magdanas ng pugon sa kanilang buhay, maipasok sa pugon, okay? Bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa atin, ang ginagawa ng Diyos bilang isang napakahusay na baker, He keeps His eye on the clock and His hand on the thermostat. Alam niya kung gaano kainit lang dapat at alam niya kung gaano katagal lang dapat ang isang pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Okay? So, ang ibig sabihin nito, we will withstand trials. True Christians are meant to withstand all trials. Malalagpasan natin lahat ng trials. Matatapos ang trials. Pero ang totoong Kristiyano ay mananatiling Kristiyano. Mananatili sa pagkalinga at pagmamahal ng kaniyang Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid, so it is only for a season. Our trials are not meant to last. So that's the first truth that the Apostle Peter intends to communicate to us. That's the truth that the Holy Spirit wants to tell us today through the epistle, through this epistle of Apostle Peter. Okay? It is not meant to last. Who is meant to last? You as a Christian. By God's grace, by God's preservation, you are meant to last through all eternity. Pangalawa, na matututunan natin sa salitang ito, sa salita ng Diyos na ating pinagsasaluhan, ang sabi, if necessary. Okay? If necessary. Nabanggit din sa bandang huli, sa verse 7, yung salitang various trials. Okay? If necessary, various trials. So ano pong ibig sabihin yan? Ito pong kataga na if necessary, okay?
if it needed be, okay, implies that there are particular times when God knows that we need to go through trials. Ang sinasabi po nito, alam ng Diyos na mayroong mga tagpo sa buhay natin kung saan kinakailangan na iparanas sa atin ang mga pagsubok. So, talagang mayroong mga tagpo sa buhay natin na makararanas tayo ng paghihirap, makararanas tayo ng pagdurusa, makararanas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. At ang pagsubok ay mayroong ina-accomplish sa ating buhay. Minsan, ang pagsubok ay ginagamit ng Panginoon para disiplinahin tayo whenever we disobey. Kapag matigas ang ulo natin at ayaw natin sumunod sa Diyos, hinahayaan ng Panginoon ang na manatili yung mga consequences ng ating mga pagsuway. Para makita natin that God hates sin, not just because He is purely good, but also because of its consequences. Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi lamang dahil siya'y ubod ng buti, hindi lamang sa kanyang perfect righteousness and holiness, kundi dahil sa daladalang kapahamakan ng kasalanan sa buhay ng kanyang mga minamahal. He knows that sins are destructive to His people. So that's the reason why, one of the reasons why God hates sin. Kapag sinabi ng Panginoon, wag natin gawin, hindi lang dahil killjoy ang Panginoon, that's not really the point. The point is, alam ng Panginoon na anak, mapapahamak ka. Anak, mayroong kaakibat na pagdurusa ang iyong pagsuway. So sometimes trials are being used by God to discipline us, para disiplinahin tayo whenever we disobey. Okay? Also, sometimes trials prepare us for our upcoming spiritual battles. Hinahanda tayo ng Panginoon sa mga paparating na digmaan na ihaharap sa atin ng kaaway. Okay? At may mga pagkakataon din that trials help us to avert from sinning or to prevent sinning. Ginagamit ng Panginoon ang ating mga pagsubok para makaiwas tayo sa mga patibong ng kaaway. So basically, each trial is designed to address a specific need. So about pagsubok na nararanasan natin bilang tao ay mayroong sinusolusyon pangangailangan. Mayroong tinutugunang pangangailangan sa atin bilang mga anak ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit nabanggit din ni Peter yung salitang various trials. Sa ibang translation, ang gamit niya ay manifold trials. So ang ginamit na eksaktong salita ni Pedro dito ay yung word na poikilos. Poikilos sa Greek. Peter used the word poikilos, which literally means varied, manifold, diverse, o yung pinaka-literal na kahulugan niya ay diverse colors or many colors. At ito rin po yung salitang ginamit niya, itong poikilos, ang salitang ginamit niya rin sa 1 Peter 4:10. Ito pong sabi ni Pedro, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So maging ang kaloob ng Panginoon, it comes with many colors. It comes in diversity. Iba-iba yung kulay o uri ng kagandahang loob na ina-extend sa atin ng Panginoon. And at the same time, going back to this main text that we are talking about, no? Ganun din naman, we have manifold trials. Sinasabi sa atin ni Apostol Pedro ng ating mga pagsubok, it comes in many colors as well. Our days come in many different colors. Sometimes we have a blue Monday, gray Tuesday, Black Friday. What I meant by Black Friday, hindi yung occasion ng mga Roman Catholic. What I meant is sometimes our days are dark. Sometimes it is darker. Sometimes it is darkest. No? But God's grace will always be sufficient to meet the need. So anuman ang uri ng pagsubok, anuman ang kulay ng pagsubok na darating sa ating buhay, mayroon itong katapat na grace para matiyak natin ang ating pananagumpay sa tulong ng Diyos. So yun po ang ibig sabihin. May mga tagpo na kinakailangan nating magdanas ng pagsubok at ang pagsubok na nararanasan natin ay naayon
sa pangangailangan na dapat nating maranasan. Well, hindi natin alam palagi kung ano yung need na kailangang ma-meet sa ating mga sarili, but we can trust God to know exactly what we need and when we need it. Okay? So yun ang tandaan natin, ha. Hindi natin alam kung anong binibuild up ng Panginoon ng Diyos para sa atin, ano? Kapag ang isang athlete po ay pumupunta ng kanyang trainings, regardless kung ikaw ay boxer, basketball player, volleyball player, no? Yung mga trainings na pino-provide ng mga trainers ay iba-iba, magkakaibang kaparaanan depending on the specific areas that the trainer intends to build up, or depending on that area that the trainer intends to strengthen. Kapag gusto niyang strengthen ang power, lakas ng kanyang atleta, gagamit siya ng ibang kaparaanan. Kapag ang gusto niya ay pabilisin, no? Gusto niyang i-build up yung speed, yung endurance, yung footwork, at kung ano-ano pa, the trainer knows what to use and when to use it. Merong iba't ibang pamamaraan ng pagsasanay, pag-iensayo, na laan para sa kung anong kailangang palakasin sa isang atleta. At gayon din naman tayo. Hindi ko alam kung anong nais ng palakasin ng Panginoon sa atin ngayong taong ito. Minsan, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mahusay sa ating pamimili, sa ating pagkilati sa mga tao sa paligid natin. So He allows heartbreaks to happen. No? May mga pagkakataon naman na tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mahusay na stewards ng ating mga resources. So He allows certain things to be lost. No? May mga pagkakataon that the Lord will allow us to experience pain, heartbreaks, 'di ba? Grief for a purpose. We do not know exactly or specifically kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit niya ginagawa, but we can trust that we have the perfect trainer. God trains us like how a good trainer, the best trainer, would train an athlete. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Our trials in life will always match our needs and to fulfill God's desired outcome. Yung mga pagsubok natin ay nakalaan para tugunan ang pangangailangan na mayroon tayo. Hindi man natin alam kung anong pangangailangan na yon, alam ng Diyos kung anong pinakakinakailangan natin, kaya hinahayaan niyang magdanas tayo ng mga pagsubok. And that is also for the purpose of accomplishing His desired outcome for all of us. So God works in us, through us, and for us. Okay? So He uses trials to match those needs. So that's the second thing na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ni Apostol Pedro sa kanyang liham, trials are difficult. Trials are difficult. Ang ginamit niyang salita, you have been grieved. You have been grieved by many trials. Okay? The Apostle Peter is not teaching us to be careless. Hindi niya tayo gustong magmaang-maangan sa ating mga nararanasan. No, okay lang yan. Malakas ako. Wala naman, hindi naman ako nasaktan. Wala naman, hindi naman. Okay naman ako, parang wala namang nangyari. Parang wala namang epekto sa aking buhay. Sometimes, we wanted to appear strong in front of others. Takot na takot tayong lumapit sa mga kaibigan natin, lumapit sa pastor, lumapit sa mga mahal natin sa buhay, para sabihin na tayo ay nagdaranas ng mabigat na bagay sa ating buhay. We would want to keep it to ourselves. No? Pero ang sinabi dito ni Pedro, binibigay niya sa atin, sinusuportahan niya yung katotohanan na ang mga pagsubok ay mahirap. It is meant to be difficult. Okay? These trials is meant to produce what Peter called lupeo, nang ibig pong sabihin ay heaviness or deep grief. Heaviness or deep grief. Yan po ang sinasabi ni Pedro when he uses the word lupeo. Alam niya na mabigat. Okay? Can you imagine what they're experiencing
during that time. Yung kanilang mga kamag-anak maaring pumanaw na dahil pinahirapan ni Nero. Sinunog ng buhay ni Nero para maging ilaw sa kanyang hardin. Okay? Maaring ang ilang mga kamag-anak ng mga naunang Kristiyano ay ipinalapa na doon sa dome o yung doon sa circus of Nero na tinatawag. Sila'y hinahunting. Ang kanilang buhay ay palagi ang nasa panganib. No? Ang sinasabi ni Pedro, hindi yan madali. Okay? That trial that we are experiencing right now, these trials are difficult. So it produces lupeo. It produces heaviness. Mabigat yan, kapatid. Mabigat, mahirap, no? So hindi natin sinasabi, especially if we are counselors, kung tayo ay kaibigan at lumapit sa ating mga kaibigan, hindi natin sinasabi sa kanila, gaang yan eh. Hindi, even the word of God will tell us trials are meant to be heavy. It is meant to produce grief. It is meant to produce heaviness in our hearts. And even the Apostle Peter would not deny that. Hindi niya sinasabi, ano ba naman kayo? Pinagpapatay lang naman tayo eh. Ganyan na kayo makareact. No. Okay? Wala tayo sa lugar para maliitin yung pinagdadaan ng hirap ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid, ha? So, it is meant to be difficult. So, ano ba itong lupeo na sinasabi ni Apostle Peter? Ang dinidescribe mo dito, ito rin po yung salita na ginagamit doon sa Matthew 26:37, kung kailan si Jesus ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, kung saan sinabi niya, Lord, if possible, take this cup away from me. Because he was about to drink the cup. And what is that cup? That's a cup of suffering. Okay? In that cup is all the everything that will cause our Savior heaviness. Everything that will cause him grief. So, ibig sabihin, alam ng Diyos na ito'y hindi madali. Mismong si Jesus ay nagsasabi, this trial is not easy. Lord, if possible, take this cup away from me. So, in His humanity, ang sabi niya, this is not easy. That's what He expressed in those words. Take this cup away from me. At ito rin po ang salitang ginamit doon sa 1 Thessalonians 4:13 para ilarawan yung pagtangis ng mga Kristiyano na namamatayan ng mahal sa buhay. Okay? Kaya it's a no-no. Napupunta tayo sa burol at hahawakan natin ng balikat ng isang kapatid natin sa pananampalatayang namatayan ng mahal sa buhay at sasabihin natin, kapatid, kayang-kaya mo yan. No, we must be there to identify with her pain. We must be there to just assist her during the process of pain. Yung masiguro natin yung ating presensya ay nararanasan ng ating kapatid. Hindi natin sinasabi, kapatid, namatayan ka lang naman eh. Kapatid, yan lang naman eh. Kayang-kaya mo yan. Regardless of our intent. No? Ano man yung ating pagnanais. Minsan, ang intention natin ay mabuti. Ano? Pero napapasama dahil doon sa ating mga binibitawang salita. No, trials are meant to be difficult. Okay? So kapag sinabi ng kapatid natin, hirap naman, sang-ayunan mo, mahirap talaga yan. Because that's the truth. Okay? So to deny that our trials are painful and difficult is to make the struggle even worse. Pinapalala lang natin ang sitwasyon kapag sinasabi natin, ay, hindi naman kayang-kaya to. Hindi naman masakit. Hindi naman mahirap. Pero tumutulo na ang iyong luha. But you're still denying the truth that this trial that you're facing right now is difficult. It is difficult. And that must lead you to approach the throne of grace of God. To kneel before God and say, Lord, I cannot do this. Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko po ito kaya. That's the best prayer you'll ever pray before God's throne. And this will also lead us to meet with our friends and express our grief, express our pain. Hindi sinasarili ang ating mga pagdurusa, mga kapatid. We are meant to be carrying each other's burden.
we are meant to feel and support each other when it comes to going through trials. Okay? Kaya lang meron tayong tendency na itago yung ating pain, itago yung ating weaknesses, itago yung ating mga masasamang karanasan, because we always wanted to put up a brave front na tayo malakas, okay? And we wanted to appear more spiritual. Di ba? Nakakahiya naman kapag sinabi ko sa kanila na napapagod ako, pastor pa naman ako. No. I praise the Lord for giving me the courage to tell my situation last year to our Council of Elders. And that has been a blessing to me, tremendous blessing in my life. The moment that you express your grief to a fellow Christian, the moment that you express your grief before the throne of God's grace, that's when you experience healing. That's when you experience restoration. But for as long as you are denying it, habang dinedenay mo ang katotohanan na ikaw ay nahihirapan, ang ibig sabihin nun, hindi ka pa handang magpagaling. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin. Tanggapin natin yung katotohanan na ang mga pagsubok, it is meant to be heavy. It is meant to be difficult. Kasi po, isipin natin, kung halimbawa pupunta po tayo ng gym para mag-exercise, para palakasin ang ating mga muscles, wala namang point pupunta ka sa gym. Tapos ang gusto mo lang buhatin, pizza pie. Will that do you any good? Di ba? There's no point going to the gym if you only intend to carry a pizza. No, you go to the gym because you wanted to carry specific amounts of weights. Okay? And that amount of weights you can carry reveals the amount of strength that you were able to build up in your muscles. Kung gaano kabigat yung kaya mong buhatin, yun ay pagpapakita kung gaano kalakas ang iyong mga bisig. Hindi ba? Kaya may mga pagkakataon, maganda rin makita natin kapag dumaranas tayo ng hirap, pwede nating aminin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, mahirap ito. Pero Panginoon, hindi lang ito first time. Maraming pagkakataon na ako ay bumuhat ng mas mabigat pa rito. But you were able to help me. I was able to come out victorious of all these trials. Hindi po ba ganun? Yun ang magandang ma-reflect natin. Nung isang taon niya, ang hirap ng sitwasyon namin eh. Pero sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, nabuhat pa rin namin. Kami pa rin ay nanagumpay. Okay? So mga kapatid, while we accept the trials as heavy loads, while we embrace its heaviness, let us also recognize the truth that we are not carrying it alone. Hindi tayo mag-isang bumubuhat sa ating mga pagsupok. Kasama natin ang Diyos na nakikibuhat sa atin. The Lord has blessed us with trustworthy churchmates na pwede nating hinga ng tulong para makibuhat sa atin. Okay? So, God supplies the strength that we need to carry each load. It is meant to be difficult, mga kabatid. And since it is difficult, you will be needing the help of God to carry it out, to carry the load. Okay? So yan po ang isa sa mga katotohanang sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Diyos. Also, pang-apat, trials are purposeful. Trials are purposeful. Meron pong layunin ang mga pagsubok. Ang sabi sa verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Okay? So, ang sabi po rito ni Apostle Peter, trials reveal the genuineness of our faith. Okay? Bukod sa katotohanan that trials build up our spiritual muscles, okay? It is also being used by God to reveal what we already have, to reveal the genuineness of our faith. Kung paano po ang isang gold examiner, nakalimutan ko po kung anong tawag. Kuya Chad, tulungan mo nga ako mamaya. Nasa dulo ng dila ko pero nakalimutan ko kung ano talagang tawag doon sa mga gold examiner. Ang alam ko, assayers, pero hindi tayo familiar doon. But gold examiners would normally test the gold to see if it's pure gold.
or counterfeit. Merong kakayahan yung mga gold examiner para malaman kung ang isang ginto ay totoong ginto o peke. Okay? Ganun po ang ginagawa ng mga pagsubok sa buhay natin. The trials of life tests our faith to prove its sincerity, to prove its authenticity. Okay? Ang sabi ni Warren Wiersbe, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. Okay? Para masabi na tayo ay tunay, kinakailangan nating masubok. At yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng trials. So many professing Christians have a false faith, and how we react to trials exposes it. Sa panahon po natin ngayon, halos lahat nagsasabing sila ay Christian. Hindi po ba? Okay? At tayo naman mga Kristiyano, ang dali nating mapaniwala ng isang taong nasa loob ng church ay Christian. Ng isang celebrity nagtaas ng kamay habang nagwo-worship ay isang Christian, no? Ng isang tao, kapag sinabing siya ay Christian talaga. Di ba? So kapag member ng isang church, we automatically think, ay Christian yan. Well, dapat naman sana talaga ganun, ano? Pero ang katotohanan po, hindi po ganun. Okay? Marami pong tayong makakasama sa buhay natin, makakasalamuha sa daigdig na ito. They profess to be Christians, but actually their faith is only a counterfeit. Okay? Si Apostle Peter, nagbigay po siya ng illustration patungkol dito, referring to the goldsmith, yung panday, yung gumagawa po ng naghuhubog ng mga bakal, gumagawa ng mga aparatong bakal, gumagawa ng espada, hindi po ba? Ang sabi ni Apostle Pedro, ang implication dito is that wala namang goldsmith, wala namang panday na magsasayang ng ginto, o walang panday na magsasayang ng metal. Okay? So ang ginagawa, anong ginagawa ng, magagawa siya ng isang espada. Ang gagawin po ng isang panday ay ilalagay niya ito sa pugon, sa isang furnace. Okay? Long enough to remove all the cheap impurities. Bakit po sinusunog? Bakit po ito nilalagay sa pugon? Para mawala yung mga impurities. Mawala yung mga buhangin. Mawala yung mga bagay-bagay, mga elemento doon sa bakal na wala namang value. Okay? So pagkatapos, kapag ito'y na-purify na, okay, he would pour it out. Kasi po, melted metal, di ba? Yun po yung kanyang isasalin at huhubugin ng naayon sa kanyang kagamitang na iniisip. Kung ito'y espada, kung ito'y rails, kung ito'y panangga, kung ano-ano man, gagawin niya ito ng buong ingat. Matapos niyang ma-purify ang metal. Okay? Meron pong isang tradition na ginagawa yung mga Eastern goldsmith, na hindi raw nila tinatanggal sa furnace yung metal hangga't hindi nila nakikita yung reflection ng kanilang mga muka doon sa metal. Okay? So, ganun din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Our Lord keeps us in the furnace of suffering until we reflect the glory and beauty of Jesus Christ. Okay? So, yun po ang purpose ng trials. At ito pong glory to be revealed, glory and beauty of Jesus Christ to be revealed to us is not fully revealed yet until the return of Jesus for His church. Yun po ang pinakahihintay natin, na dumating na ang Panginoon. Yun po ang katuparan ng lahat ng pangako na ating pinanghahawakan mula sa ating Diyos. So let me give you an illustration na ito po yung naihabol ko kasi nabasa ko ito sa post ng isa sa aking mga pastor na kaibigan at nagpaalam ako sa kanya kung pwede kong gamitin because this is such a wonderful illustration. Halimbawa po, ikaw ay naglalakad isang umaga, hawak-hawak ang iyong kape. No? Pagkatapos, biglang merong napadaan na sa kanyang pagmamadali, natabig yung iyong kamay. Ano pong mangyayari kapag nakalog yung iyong kamay na merong hawak na cup of coffee? Di po ba? Siyempre mag-spill over, no? Aapaw, tatalsik yung kape na iyong daladala. Ngayon ang tanong, why did you spill the coffee? Okay? Bakit natapon yung kape? Well, very obvious naman kasi
Binangga ka eh. Kinalog yung iyong kamay. No? Kaya natapon yung coffee. Ngayon ang tanong, bakit coffee? Okay? Bakit coffee? Bakit hindi tubig yung natapon? Bakit hindi tsaa yung natapon? Why? Because there was coffee in your cup. Kasi ang laman nung cup ay coffee. Kaya kapag yan kinalog, ang lalabas diyan coffee. Naintindihan po natin mga kapatid? So kung ang nakalagay doon ay tsaa, at ikaw ay kinalog, ikaw ay nauga, okay? Sigurado ko ang lalabas ay tsaa. Kung iyon ay tubig, ang lalabas ay tubig. Kung iyon ay soft drinks, ang lalabas ay soft drinks. So whatever is inside the cup will spill out. Yan ang katotohanan mga kapatid. Okay? So ganun din naman tayo. Kapag tayo kinalog ng mga pagsubok sa buhay natin, kapag tayo ay binangga ng mga pagsubok sa buhay natin, okay, something spills out from us. And what is that? Okay? It depends on what's really inside. Kung ang mayroon ka sa loob ay pananampalataya na ibinunga ng kagandahang loob ng Diyos, then definitely whenever you face trials, you will remain steadfast. Okay? Pero kitang-kita yung mga tao na nakaranas ng pagsubok, kinalog ng kaunti ng mundong ito, okay? Natapon ka agad yung nasa loob. At ano yung mga nasa loob? Yung pananampalatayang mababaw. Di ba? Panginoon, kala ko totoo ka. Kala ko totoo ka. Bakit may trials? No? Merong maling konsepto ng pagiging Kristiyano ay pagiging exempted sa mga pagsubok. That's wrong. Ang totoo po niyan, kabaligtaran. Ang mga Kristiyano ay sinusubok. At sinusubok tayo for a purpose. Okay? Mga kapatid, anong ibinunga sa atin ng pandemic na ito? This is a global pandemic. This is a global trial. Okay? Isa man tayo ng nararanasan, isa lang naman ang pandemic na ating nararanasan sa kasalukuyan pertaining to the COVID-19 virus. Pero ang resulta nito sa bawat isa sa atin ay magkakaiba. Okay? May mga Kristiyano magsasabi, oh, okay naman pala eh. Ang saya naman pala ng pandemic eh. Hindi na ako kailangan pumunta ng church. After pandemic, hindi na ulit ako pupunta ng church. No? The new normal did not change anything. No? It did not produce or transform you into something else. No. It only reveals what's already inside. Ang totoo niyan, hindi ka talaga Christian. Ang totoo niyan, wala ka talagang pagpapahalaga sa mga bagay na pinahahalagahan ng Diyos. But there are people na sa pagkalog, sa pagtabig ng pandemic na ito, okay, live their lives in agony, saying, Lord, this is not the original design that you have for your church. Lord, we pray, Lord, na matanggal na itong pandemic na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, para makapanumbalik na kami sa aming karaniwang pananambahan na sama-sama. Panginoon, gusto ko nang mayakap yung aking mga churchmates. Lord, Panginoon, gusto ko nang makapaglingkod ulit sa iyo, Lord God, ng pinakamaigting na aking kakayanin. Panginoon, gusto ko nang makasama, makausap ang aking mga kapatid sa Panginoon. So they live their lives in agony, no? At makikita mo itong pagpiga, itong pagkalog ng pandemic na ito spills over the faith that they already have, the faith that they already possess as given by the Lord. Okay? So the trials that we experience prove what's really inside. Okay? The person who abandons his faith when the going gets tough is only proving that he really had no faith at all. Okay? So kaya kapag mayroong nagsasabi sa atin, oy, Christian din ako. Ang totoo niyan, that profession will be tested. It must be tested. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, we must also be tested. Okay? Personally, we must also be prepared to be tested whenever we profess that we are Christians. We prepare ourselves also to be tested. Okay? So the trying experiences of today are meant to prepare us for tomorrow's glory. It is meant to prepare us for what Jesus Christ has in store for us in heaven. So muli mga kapatid,
Trials are God's tools. Ito po'y kasangkapan ng Panginoon para tayo'y ihanda sa mga pangakong naghihintay sa atin sa kanyang pagdating. Dalawang bagay lang naman yan, kapatid, no? Darating ang Panginoon, okay? Sapagat hihintayin natin yung pagdating ng Panginoon, o tayo ay magtutungo sa Panginoon, di ba? But the result would still be the same. Hopeful expectation for the things that He has already promised. And today, sana marami tayong natutunan patungkol sa pagsubok. No? Trials are not meant to last. It is only for a season. Trials address needs. Trials are difficult. Embrace it. And trials are purposeful. So mga kapatid, ano bang trial ang dinaranas mo ngayon? Anong pagsubok ang karaniwan mong o kasalukuyan mong dinaranas? Huwag mo itago yan, kapatid. Find someone to talk to about it. And do you also sense that what God intends to accomplish in you through this trial? Have you asked the Lord, Lord, what are you trying to accomplish? Lord, why did you allow this trial? Lord, bakit mo ipinahintulot na maranasan ko ito? What are you trying to build up? What spiritual muscle? What particular Christian character would you want me to develop? Do we have the courage to admit our pain? And are we looking forward to the future glory that God has promised? Mga kapatid, manatili tayo na nananahan sa mga pangako ng Diyos. Let us continue to be hopeful amidst trials. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, we are born for glory, kept for glory, and being prepared for glory. Okay? Ang tendency minsan, hanapin natin yung glory sa mga temporal, material na bagay. But the Bible tells us our glory is in Christ's return. Our glory is in the salvation that God has promised to us. All praises, honor, and glory be unto Jesus Christ alone. Purihin po ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng pagtugon. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng panahon para bigyang inspirasyon, bigyang lakas ang aming mga espiritu, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nagbunga sa amin ng kalakasan, Panginoon. Nagbunga sa amin, Lord God, ng positibong pananaw, Panginoon, patungkol sa kung anong naghihintay sa amin ngayong 2021. Lord, we are not denying the reality that trials will come. But give us, Lord God, the grace and capacity to say, bring it on, 2021. Give us that grace, Lord God, to boast about our weakness and proclaim your greatness in us. Proclaim your strength. Bigyan niyo po kami, Panginoon, Lord God, ng pagnanais, Panginoon, at kakayahan na maitanghal ang iyong pangalan sa tuwing kami haharap sa mga pagsubok. At Lord, kung paano ang aming tagapagligtas ay nagsabi, Lord, take this cup away from me, possible, but not my will, but yours be done. Lord, grant us, Lord God, that Christ-likeness character to also tell you, Lord, your will be done in 2021 in my life. Your will be done, and that will may include good and the bad. But for certain, that will always come with the grace and strength and wisdom that you will always supply to your children. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami sa aming mga pagsubok. Salamat po sa iyong salita, salamat po sa iyong pagkalinga. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.
Blessed Church, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapalang nagmumula lamang sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Happy New Year po, Blessed Church. Purihin po natin ang Panginoon. Manatili lang po tayo para sa ilang mahahalagang announcement. Pasensya na po sa technical difficulty, Blessed Church. Just stay sa inyong mga kinauupuan. I'm just setting up yung mga announcements po natin. Hopefully wala po kayong ma-miss na kahit anuman po dito. Sandali lamang po.
for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up. Whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free.